Metro ng Bayan, Katunyin, Cherry, Dos por Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, October 13, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Bureau of Customs kumita ng halos 107 million pesos sa pamamagitan ng public auction ng mga nasamsam na produkto. Boracay, Palawan, Siargao, pasok sa top island sa Asia. Tuloy-tuloy na tulong sa mga biktima ng lindol sa Davao, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Face-to-face classes sa public school sa Metro Manila, sinuspindi ng DepEd dahil sa tumataas na kaso ng trangkaso. Anti-corruption rally ikinasa kagabi sa Forbes Park, Makati. Congressman Kiko Barsaga handa raw makulong. 4 patay, 8 sugatan ng araruhin ng truck ang 11 sasakyan sa Quezon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Good news daw po ito. Good news para sa Bureau of Customs dahil kumita sila ng halos 107 million pesos mula sa public auction ng mga nakumpiska at inabandonang consumer goods, fuel products, industrial materials at furniture sa iba't ibang daungan mula July hanggang September. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang pampublikong auction na pinangasiwaan ng Auction and Cargo Disposal Division ng Bureau of Customs ay nagbunga ng kabuang 106.926 million na nagambag sa revenue collection ng pamahalaan. Idinagdag pa ni Nepomuceno na ang nalikom na pondo mula sa public auction ay susuporta sa national programs and fiscal stability. Alinsunod ito sa Customs Modernization and Tariff Act at iba pang kaugnay na batas sa customs na inaatasan ng BOC na i-dispose ang mga nasamsam at inabandonang mga produkto sa pamamagitan ng public auctions, negotiated sale o donation. Yung kayang mga sasakyan ng mga diskaya. Marami nag-aabang dun, kumbatsero sa auction. Lalo na yung bukod daw kasi yung auction sa payong. Yung payong ang pinag-i-interesa ng mga ayaw maulanan Yun ang pinakaabang-abangan. At syempre, inaabangan din yung iba pa. Iba pang mga kontraktor na nag-display din ng kutakot-takot na mga mamahaling sasakyan. Uy nga pala, hindi lang ang diskaya. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, may mga nakakarating po sa aming report, baka pwedeng pakisilip nyo ha. Total na pag-uusapan niyang auction, hindi lang naman sasakyan Halimbawa, ultimo mga bakal. Mga bakal na siguro mga matagal ng may question ba? Yung question sa pagpaparating dito. Kaysa sa kalawangin yan dyan, di ba? May auction. Hindi, may auction na nangyayari. Kaya lang, may auction dyan sa loob. Idideklara daw po Customs Commissioner
Ariel Nepomuceno, idideklara na may failure of bidding sa loob ngayong araw na to. Tapos lalabas lang sila, pupunta sa restaurant. Doon magkakalutuan. Sa auction. Sa restaurant. Siyempre, may lutuan talaga doon. May lutuan talaga, kumpatsero. Gusto niyo po, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ipapaalam po namin. May picture pa kung paano niluluto ng mga ano ba yun? Mga chef ba yan? Mga chef yata ito eh. At mukhang matagal na to, kumbatsero. Mukhang bumilang na ng dekada. Nako po. Itong kalokohan na ito. Para palang flood control din yan na bumilang na ng dekada. Matindi yan, kumbatsero. Una-una talo yung gobyerno dyan. Syempre talaga. Talo ang gobyerno dyan. Isip magkakadeklara ng failure of bidding. Tapos kung sino yung mga sumali doon sa loob, sila din yung sasali sa labas. Meaning doon sa may labas ng customs. At saka doon gagawin ng ang lutuan. At baka yan din yung mga parang style ng kumbatsero. Parang style ng bidding ng LOA. Yung letter of authority ng BIR. Ito lang re-resibuhan yung kalahati, paghahati-hatian ng mga kolokoy. At baka yung bidding na yan, baka ang nagkausap nila din, yung di mga illegal na nagpasok. Yung pa isa. Diba? Yung pa isa. Yun, dati na rin yun. Dekada na rin yun. Yan, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ipapaalam po namin sa inyo. May picture eh. May picture. Na-picturean pa pala. Actually, hindi pala picture. CCTV. Doon sa may restaurant. Hotel-restaurant. Huling-huli sa CCTV. Ako, pinarating sa amin. At I'm sure ay hindi pa alam ni Commissioner to. Pero may paglalagyan kayo dyan. 6:10 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Pinangalanan ng Condé Nast Travel Magazine ang sikat na Boracay Island. Sino yan? Si Condé. Condé Nast Travel Magazine ang sikat na Boracay Island bilang isa sa best at top islands sa Asia. Inanunsyo ng Tourism Office ng Malay LGU sa lalawigan ng Aklan na ang most famous beach destination ng Pilipinas ay nasa ika-4 na pwesto ng Reader's Choice Awards 2025 batay sa website ng US-based Luxury and Lifestyle Magazine. Bukod sa Palawan o sa Boracay, pasok din sa top 10 islands sa Asia ang Palawan na nasa 5th place at Siargao na nasa 7th place. Noong 2024, pumangatlo sa Condé Nast Travel Magazine ang Boracay. Ika-6 ang Palawan, ika-10 ang Siargao, kasama ang Cebu na nasa ika-8 sa top islands na nasabing travel magazine. 6:11, alas 6:11 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, matanawa mo diha, gising na ba kayo? Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng frontline agencies na tiyakin ang tuloy-tuloy na rescue and relief operations kasunod ng malakas na lindol sa Davao Oriental. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mahigpit ang direktiba ng Pangulo na gawing prioridad ng kaligtasan at kapakanan ng mga naapektuhan ng nangyaring pagyanig. Ipinagutos din ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga lugar na napinsala ng mga nagdaang lindol. Una nang nilinaw ng PHIVOX na walang koneksyon ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao sa magnitude 6.9 na lindol na tumama naman sa Cebu noong 30 ng Setyembre. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga, kumpiyansa ang DSWD na may sapat na supply ng relief packs para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasimula ng maipamahagi ang halos 100,000 family food packs na naka-preposition sa lalawigan. Git ni Gatchalian, bago pa man ang natulang pagyanig ay may nakahanda na ang DSWD na 2.5 million family food packs sa buong bansa. At tuloy-tuloy din ang pagre-repack sa mga repacking center. For 365 days a year, literally, nagre-repack tayo ng goods. And before this
incident happened, we had close to around 2.5 million family food packs nationwide. So kahit na may responde tayo sa Cebu, may responde tayo sa Masbate, Romblon, Mindoro, kayang-kaya ng mga regional offices natin to cope. And as we speak, nagre-repack pa rin tayo ngayon. Yan po ang tinig ni DSWD. Hindi rin napapagod tong mama na to. Oo, sipag din talaga. Kasi nga, sa dami nang nangyayari sa atin, ang DSWD ang nasa frontline. May bagyo. May lindol. Lindol. At yung lindol naman na to, kapag ka naumpisahan ng lindol kumbachero, nagsusunod-sunod. Oo, parang, kaya nga ang dami nahihintakutan ngayon eh. Talaga. Parang may mga nagsasabi na malapit na ang paghuhukom. Oo. Dahil nagkakasunod-sunod na raw yung lindol na yan. Totoo yun. Actually, kanina lang madaling araw kung batyero, ay may malakas na aftershock diyan mismo sa Bogo City sa Cebu. Oo. Isipin mo almost 1 week na 'yan, 'di ba? Tapos September 30 yun eh. Ang aftershock di pala almost more than ano na ngayon eh, at 13 na ngayon. Meron 2 linggo na. Meron pong malakas pang aftershock sa Bogo Cebu. 2 weeks after. 2 weeks after. Mga mahigit mga more than 5 point something eh. Malakas din, malakas kumbachero. Kaya nga yung ating mga kababayan doon nakabalik na yung karamihan sa bahay nila. Bigla na namang umuga. Alauna ng madaling araw yan. Tsaka may mga video akong nakita, yung dagat daw doon na mula nung lumindol, hindi na bumalik. Aba, nawala yung dagat. Umalis. Oo. Bira. Totoo kaya yun. Pero may mga video kung batsero na ang laki ng iniurong ng dagat doon sa isang coastal area ng Bogo, na ang laki ng iniurong. Nakita mo yung mother? Nakita mo yung video? Pwede ba nating may ipa-play ba tayong video? Oo. Yung ba konektado doon sa lindol? Kasi sabi ng mga tao doon, mula nung lumindol, hindi na bumalik yung dagat sa kanila. Baka umangat yung dalampasigan. Ayun na nga, baka kung anong paliwanag nila doon. Ang layo Yung mga bangkang dati nandun lang sa gilid, sa Pampang lang, nasa lupa na ngayon. Nakakadaong na gano'n. Nasa lupa na lang ngayon, nasa buhanginan na lang. At ang layo na ng tubig. Gano'n. At yun, nakakadalawang linggo na, hindi pa bumabalik ang dagat. Ganun pala ang dagat, umaalis din. Umaalis din. Mariosep na buhay ito. Naalala ko tuloy kung batyero nung nagkaroon ng lindol sa Nueva Ecija. Di ba, ito yung July 16, 1990. Earthquake. Meron kaming kami ni tatay lagi nangangangkong kami sa ilog di ba may parte ng ilog na may tubig pero mababaw, malapit sa Pampang. Aba lumayo yung tubig doon sa walang to ilog na patay lang to yung hinukay na ilog lang. Ano nangunguhol kayo doon? Hindi, kangkong. Kangkong. Walang sa baboy. Walang kuhol doon? Meron din kuhol doon. Kapag kami water lily, may kuha naman doon. Merong hindi kuhol kumbachero. Yung suso na pilipit. Susong yun pilipit. Yung nando sa water lily. Kaya pinapagpag namin sa bangka na gano'n yan. Pero hindi kuhol. Bakit mo naman naisip yung kuhol? Naisip ko lang dahil meron din kaming napuntahan nung nabubuhay pa itong si Engineer Ramel Daniel sa isang dyan sa sa DRT, Doña Remedios Trinidad. May umaagos na doon, may parang sapa. Ang daming ang tawag doon sa Nueva Ecija, bukatot. Nambubukatot. Kaya umaagos yung tubig, sapa nga. Hinaharang lang nila na ganun yung... Tama. Tapos may kuhol, may isda, may hipon. Yun, salo-sali. Kaya nung makarami kami na ng kuhol, ayun, ginatan. Niluto na may gata. Naku, napakasarap. Napunta tuloy tayo sa ulam. Yung bang pinaghirapan mong kunin, pinaghirapan mong masarap yun. Pulutin yung mga tapos saka mo, masarap yun. Mapaparami ka ng kain. Talaga. Iba talaga pag pinaghirapan pinaghirapan mo. Pag pinaghirapan mo yung kakainin mo, talaga. Ipapakain mo sa pamilya mo. Yun ang pinaka the best. The best talagang. Hindi naman katakataka dahil nung pinalayas yung dalawa sa halamanan ng Eden, sabi, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Ibig sabihin paghihirapan mo ang iyong kakainin. Ayan, masarap yun. Masarap yun. Ito, tinan nyo.
Ito ho yung ilan sa mga pinost ng mga kababayan natin dyan sa Bugo. Ayan, no? Ang layo ng iniatras ng dagat, eh. Oh. Dati raw kanyan, may tubig dyan? Ayun, tinan mo, may bangkado sa nakagulong sa buhanginan. Oo nga, ano? Tinan mo, layo, oh. Oh, nagtampo ang dagat. Sa Bugo. Bugo. Bugo City to. Hindi na bumalik ang dagat, umangat yung lupa. Ayan, nakasulat, hindi na bumalik ang dagat. At umangat, ayun pa, sinabi mo. Umangat niya. Oo. Ayan daw po sa bayan, sa barangay Nailon. Bugo. Tapon yan, talagang may mga nangingisda dyan kasi yung lambat, nailon yun. Nailon, gawa sa nailon. Ayun, no? Mamaya magtanong nga tayo sa mga nakakaalam, ano? At baka sa iba pang lugar na mga naapektuhan itong mga sunod-sunod na lindol, ganyan din ang sitwasyon. Alas 6:19 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na mo, gising na. Sinuspende ng Department of Education National Capital Region ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Metro Manila ngayong araw, October 13 hanggang bukas, October 14. Kasunod ito ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses sa mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Sa abiso ng DepEd NCR, ipatutupad ng mga eskwelahan ng alternative delivery modalities upang matiyak na magpapatuloy pa rin ang pag-aaral sa kabila ng pansamantalang suspensyon ng klase. Bukod sa mga kaso ng trangkaso, binanggit din ng ahensya na kabilang sa mga dahilan ng suspensyon ay ang sunod-sunod na lindol na naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa loob ng 2 araw na suspensyon, inatasan ang mga paaralan na magsagawa ng disinfection, sanitation sa kanilang mga gusali at pasilidad, pati na rin ang inspeksyon sa kaligtasan ng istruktura o yung mga gusali. Inabisuhan din ang mga paaralan na magsagawa ng earthquake drills, magpatupad ng emergency protocol at health and safety measures upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Ito, lagi nyo namang naririnig to, yung go bag. Lagi po tayo ikang prepara ng go bag. Narinig ko yan dati sa nung buhay pa si Mandy Santos, kapag may pinapatugtog na kanta yan, tapos biglang sisigaw, go bag! Hindi, iba yun. Ano ba yun? Natawa tuloy si birthday girl Ara. Happy birthday. Ara Joy Espiritu. Happy birthday. Sa lahat ng espiritu, yan ang makikita mo. Yan ang buhay na buhay. Ito po, meron tayong 72-hour lifeline kit. Ito pong go bag kung tawagin. Ayan. Siguro paalala na rin natin sa ating mga kababayan. Minsan kasi nalilimutan natin to dahil wala namang kalamidad. Dahil magdadala ka, prepare ka pa niyan, di naman nagagamit. Oo nga. Tama nga. Maganda nga pinaalala mo. Ano ba laman niyang ito po, get back na yan? Get back. Hit back. Yung una, kailangan po meron tayong transistor radio. Ayan. Yung mini component. Ayan, yung battery-powered radio. Ready to eat food. Yan, importante po yan. Wala ka namang paglulutuan kung sakaling magkaroon ng lindol. Flashlight. Ayan, importante yan. Flashlight. Pito, yung pong whistle. Potable water. Baterya. Face mask. Warmth essentials, ibig sabihin mga kumot siguro, kaya meron kang maninipis na kumot. Gaano ba kalaki yung get back na yan? Hindi, basta yung kakasya to. Ito go bag kumbachero to parang isang kwan lang naman siguro yan yung maleta nga na itatabi nyo hindi lang pala pang personal. Hindi, ito pang personal din to kumbachero, pero ito pwede na rin pang pamilya. Pampamilya. Siyempre meron kang utility rope. Trash bag, important documents, dapat nandun na rin. Ito, may picture pala. Ayan pala, go bag. Ayan, dining utensils, hygiene kit, at first aid kit. So, medyo malaki po yan, pero ano ba naman, nakatabi lang naman sa isang sulok ng
ng bahay nyo. At ito'y sapat para makasurvive tayo ng 3 araw, especially yung may pagkain dyan kung batsero at sa bahay. At tubig. Akala ko yung dala-dala mo pag lagi kang umaalis, yung nasa sasakyan. Baka akala naman napalayas ka ng misis mo. Kaya sabi ko, ang laki naman yata yan. Para nalayas ng bahay. Sa balutan. Tapos nung papalis ka, nakapamewang pa yung misis mo na Go back! Sabi sa inyo mismo, go back! Don't go back anymore. Sabi niya. Ay, Mariasa. Iba yun. Susunod! Dito po. Ano ba ang latest kay Congressman Meow Meow? Handa raw magpakulong. Ayun. Aba, bakit? Bakit naman? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:23. At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:26 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Handa raw magpakulong si Cavite Representative 4th District Elpidio Kiko Barsaga Jr. kasunod ng ikinasa nitong kilos protestang walang permit sa labas ng Forbes Park Village sa Makati kagabi. Sa ambush interview ng DZRH kay Barsaga, iginit itong kailangan nilang targetin ang puso ng korupsyon. Hindi lamang sa Mindiola o sa Malacanang, kundi pati sa mga pribadong ari-arian ng mga politiko. Punto nito, kung makukulong siya ay ikulong siya. Pero may tuturing itong unfair kung ang mga nagnakaw ng bilyon-bilyon ay hindi nakukulong. Property of the politicians are. Okay, private subdivision, hindi siya Freedom Park, bawal magprotesta, ano ba ang reaction? Lumabas naman kami. Okay. Kung makukulong ako, edi pakulong niyo ako, but like, kung ako makukulong tapos yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi makukulong. Yung sabit unfair, yung plano to... Ayun. Si Congressman Kiko Barsaga at doon pala sa pinuntahan niya kagabi, masayang-masaya sila at mga dami pang nagpapaselfie. Nagse-selfie kay Congressman. Una nang sinabi ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin na walang permit ang isinagawang rally ng grupo ni Barsaga sa Forbes Park. Bungabon Oriental Mindoro, Mayor Elgin Malaluan, maganda morning, 6:28 na ng umaga. Nagingay nga po kagabi sa Forbes Park, Makati ang mga ralista na tumutuligsa sa administrasyon sa pangunguna nitong si Congressman Kiko Barsaga. Pasado alas 11:30 ng gabi nang dumating si Barsaga sa Buendia Gate ng Forbes at sinalubong ng sigawan. Kabilang sa mga maririnig ang pagpuri sa mambabatas at ang panawagang Marcos Resign. Ayon kay Barsaga, nagdesisyon silang gawin sa Forbes Park ang rally dahil doon nakatira sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Pinangunahan ni Barsaga ang rally ilang oras bago siya humarap sa araw na ito sa House Ethics Committee. Inilutang ni Senator Win Gatchalian na 3 sa top 15 contractors ng flood control projects ay mga kontratista rin sa mga farm-to-market road projects sa bansa. Ayon kay Gatchalian, irerekomenda ng Senate Committee on Finance na masilip din ito ng Independent Commission for Infrastructure. Una nang sinabi ni Gatchalian na halos 3 times overpriced ang mga farm-to-market road sa bansa. Karamihan din anya sa mga ito ay hindi naman maayos na naitatayo o di kaya hindi talaga nagagawa ng naaayon sa plano. Farm-to-market roads pala. Yung iba doon, hindi naman farm-to-market roads. Parang road dike, parang dumadaan sa palaisdaan. Hindi siya nagawa ayon sa intention na farm-to-market roads. Kaya nakakagulat na biro mo 10,000, biglang 300,000 yung cost. Ayun.
Si Senator Win Gatchalian. Kaya masyado nilang masyado silang maraming pinapagawa sa ICI. Oo nga, ano. Di ba? Yun nga lang, flood control pa lang hindi na magkanda o gaga yung ICI. Hindi nga nila Totoo yan. Open sa public Tapos farm to market roads. Tapos kapag nasili pa yung mga projects ng NIA, kung batsero. Hindi yung kung hindi yung road farm to market road kung meron ng NIA, kundi yung mga irrigation canal mismo. Irrigation canal na pina-project ng NIA nitong mga nakaraang taon na pinondohan din ng billion. Talaga. Billion din 'yon. Sinabi naman sa atin ni Congressman ni NIA Administrator Gillian, pinadala 'yon ni Speaker Romualdez mismo. Tingnan niyo na. Speaker mismo nagpapondo doon sa mga project ng NIA. Kaya nga. Dahil nga importante yung alam nga namang magtatanim ka ng palay, wala kang tubig. Wala kang patubig. Wala kang daanan ng tubig. Kaya nga, pero baka yan sinalaula din ng iba na mga may access diyan sa pondo na yan. Pinagkakitaan din. Kaya nga ang tanong natin baka naman sobra nating hindi kaya sobra naman ang ating ipinapapasan sa ICI. Sa ICI. Hindi nga magkanda o gaga. Hanap tayo ng iba. Marami talagang kailangan imbestigahan. Yun yung maganda yung point. Sino ba huli natin na interview kong batsero na pwede ba unahin muna natin yung ghost? Yung ghost. Maglabas muna tayo ng listahan ng mga ghost at least meron man lang natapos. May matapos. Tapos saka isunod yung iba. Yung iba pa. Unahin yung ghost. Halimbawa, sabi ni Sec Vince Dizon, ilan? 400 yung ghost. 400 plus. Out of the 8,000 na na-inspection nila, 400 yung ghost. Di lahat ng involved sa ghost, ipapusasan na lahat. Pusasan na lahat ng mga ghost. Kulong na kagad. Ikulong na kagad. Kumpiskahin kagad ang mga ari-arian. Para tapos na, doon man lang, merong matapos yung ICI. Hindi yung kung ano maisipan natin, lahat papasan sa ICI, baka uugod-ugod na si Justice Andres Reyes. Sabi, ano ba itong napasok-pasok ko na to? Sabi siguro ni Babes, Babes nga ako, pero hindi naman ako bata. Babes Simpson. Patunay lang kasi ang kumbatsero ng sandamakmak grabe. na katiwalian dito sa atin sa pamahalaan. Yung lang binuksan mo sa Bureau of Customs. Diba? Isa pa yan. Kahit saan kalumi. At lalo na ngayon, kumbatsero. Ito, Commissioner Jun Lumagi. I'm sure narinig mo na to. Ginawa na pong hanap buhay ng mga taga-BIR ang letter of authority. Yan, isa pa yan. Matindi. At hindi pa may nahuli na nga nung isang araw. At yan dati na, dekada na. Pero mas malala ngayon. Kaya nga. Dati 50-50 Talaga. Ngayon, kumbatsero, 70 na yung for the boys. 30% lang yung mapupunta sa gobyerno. Nako, maniwala kayo sa Commissioner Jun Lumagi. Baka hindi nyo alam to. Kaya nga, di ba, dati nakikiusap tayo kay Commissioner at sa iba pang mga dati pang naging Commissioner. Baka pwede nyong bigyan ng reward. Yung mga kumpanya o yung mga taong tatarahan ng ganyan, 10 years, walang babayaran buwis. Hindi ba? Basta't may maipakulong na naniningil ng ganyan. Talaga. Nangungontrata ng ganyan na taga-BIR. Isipin mo ang tawag ngayon sa mga masakit to, Commissioner, ang tawag po sa mga taga-BIR ngayon ng mga negosyante, sweetik. Ngayon ko lang uli narinig yung salita na yun sweetik. Sweetik? Ano ba, sweetik? Yun po ay... Alam niyo ba yun? Naiintindihan niyo ba yun? Dati po, may mga diabetes lang ang sweet. Dati, matakaw. Ganid. Garapal. Yan. Ngayon, sweetik. Pagsamasamahin mo lahat yun. Nagulat ako dun. Ang bira. Kaya po, kahit saan kalumingon dito sa pamahalaan ngayon. Hindi sa bagay. Ganun ang tingin. Ay, nako. Ganun ang tingin. Iba-ibang ahensya. Pagka po nawalan ng tiwala ang mamamayan sa lahat ng institusyon sa pamahalaan, we are going to the dogs. Ay, nako. Hingin kape. 6:34 na umaga. 4 ang patay habang 8 ang sugatan kabilang ang isang kritikal matapos araruhin ng isang cargo truck ang mga nakaparadang sasakyan at ilang kabahayan sa bahagi ng Maharlika Highway, Barangay Isabang, Lucena City. Batay sa ulat ng Lucena City Police Station, 11 sasakyang nakaparada ang tinamaan ng truck at 3 bahay ang nadamay sa insidente. Nako po. Kabilang sa mga nasawi ang 2 sakay ng tricycle, isang residente ng bahay na nadamay at ang mismong driver
nung cargo truck. Batay po sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang truck driver habang binabagtas ang kalsada patungo ng city proper. Umakyat sa bangketa ang kanang bahagi ng sasakyan bago nito sunod-sunod na binangga ang mga nakaparadang sasakyan at kabahayan. Pinaigting ng PNP ang kampanya laban sa mga sindikatong sangkot sa malakihang bentahan ng pre-registered SIM cards na umano'y ginagamit sa mga online scam. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Junior din. Sa pamamagitan ng Interior Secretary John Vic Remulla Jr. Hindi siya junior. Hindi ba? Hindi na junior. Akala ko isamahan to ng mga junior. Oo nga, hindi ka kaya junior to si John Vic. Di ba tatay niya si Johnny Remulla? Kaya nga Layo nito na matiyak ang pagpapatupad ng SIM Registration Act at buwagin ng mga grupong nagsasamantala sa digital systems para sa pandaraya. Sinabi ni Junior na... Sino doon? Hulaan nyo. Dalawang junior sinabi mo. Hulaan nyo. Sinabi ni Nartates Jr. na pinalalakas na ng PNP ang intelligence monitoring, surveillance and entrapment operations laban sa mga individual at grupong nagre-rehistro at nagbebenta ng mga peke o fraudulent registered SIM cards. Kasalukuyan nagsasagawa rin ng anti-cybercrime group ng forensic examination sa mga nakumpiskang cellphone at SIM cards mula sa mga scam hub upang matukoy kung saan nanggagaling ang mga ito. Balik na sa 14 hanggang 15 pesos kada kilo ang farm gate price ng bagong aning palay matapos na bumagsak ito sa 10 piso kada kilo kamakailan. Ayon ito sa mga palay traders sa Intercity Industrial Estate sa Buakabe, Bulacan. Samantala, mabibili na rin nila ngayon sa mga rice trader ng 18 hanggang 19 per kilo ang clean and dry palay. Pero sa kabila nito, iginiit ng sinag na ang naturang halaga ay mababa pa rin kumpara sa presyo ng NFA na bumibili ng 17 pesos kada kilo sa bagong ane, habang mabibili naman sa 23 pesos kada kilo ang clean and dry na palay. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Alatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Pinaigting pa ng pulisya ang seguridad nito sa Forbes Park sa Makati bago at matapos ang anti-corruption rally na pinangunahan ni Cavite Representative Kiko Barsaga. Ito'y matapos magbanta si Barsaga na simula pa lamang ito ng malawakang anti-Marcos rally na kanilang ilulunsad sa mga darating na araw para mapanagot ang mga magnanakaw sa gobyerno. Plano sana ng grupo ni Barsaga na pasukin ang bahay ni na dating House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Saldico sa Forbes Park kagabi. Ngunit may direktiba umano si DILG Secretary John Vic Remulla na pinahihintulutan ang paggamit ng armas kung kinakailangan. Antindi. Obo? Antindi. Sino nagsabi nun? Kasi nga naman kung papasukin na yung bahay. Oo, pero ayun, may utos na ganon? Si Secretary? Kapag hindi, kung naman yun, siguro kung bachero, ako naiisip ko yun, kapag may krimen na mangyayari, actual, halimbawa, yung isang bahay na ng pribadong tao, papasukin. Hindi na kailangang wala nang utos yun. Wala nang utos yun. Matik na yun. Ang pulis dapat na gumawa ng aksyon doon. Umaabot po sa mahigit 6 na pulis ang dineploy ni NCRPO Director Anthony Abirin sa paligid ng Forbes Park, ngunit ayon kay Barsaga ay umabot ito sa mahigit 2,000.
binilang siguro. Bilang na bilang, ano. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos! Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kayo ba'y kasama sa mga nahihintakutan sa mga pangyayari sa ating kapaligiran? Si Bailon ngayon kanina ay nagtatanong sa akin. Sabi niya, bossing, meron bang lugar sa Pilipinas na hindi malilindol? Bakit ang ganun ang tanong niya? Kasi nga, yung sunod-sunod yung lindol, pagka lumindol sa Zambales, nararamdaman hanggang Metro Manila. Pag lumindol sa Bugo, nararamdaman hanggang Tacloban at kung saan-saan parte ng Visayas. Ang tanong pa niya, may lugar sa Pilipinas na hindi nililindol? Earthquake free ang tinutukoy niya kung batsero. Lilipat na siya ron, lilipat na. Parang ganun. So nahihintakutan din talaga. Sabi ko, ba't ako tinatanong mo? Ba't hindi si Dr. Maharlagmay ang tanungin mo? Ay, oo nga pala. Andito nga pala si Dr. Maharlagmay. Siya na kaya tanungin natin dahil ang dami ho mga nahihintakutan. Yung mga dating hindi nagsisimba, nagsisimba na ngayon eh. Oo. Bumait. Hindi, may mga tao nga nagpapakabait. Ang mga tao kapag ka nasa gitna ng sakuna, ang unang naaalala at noon lang naaalala ay ang Panginoon. Yun. At least nakakaalala kapag may ganong sitwasyon. Kaya nagtatanong malapit na kaya ang katapusan ng mundo? Yun, tama-tama. Magtanong tayo. Malapit na nga ba ang katapusan ng mundo? Sabi siguro ni Dr. Maharlagmay, maibaba na nga itong telepono. Iba na yata yung itatanong sa atin. Ang geologist na si Dr. Maharlagmay at siya rin ang director ng UP NOAA Nationwide Operational Assessment of Hazards. Doc Maharlagmay, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Hello, good morning Ka Jerry and Ka Tunying. Opo, malapit na po bang magunaw ang mundo, Dr. Mahar? Medyo active lang ngayon at palagay ko matatapos din yan once ma-release yung mga stress na namuo sa tagal ng panahon. Pero nagkakasunod-sunod kasi. Pag naumpisan, nagkakasunod-sunod. Ano ba? Nagkakataon lang ba 'yon? Dr. Lagmay, o talagang magkakaugnay itong mga paglindol na yan? Siguro may dalawang sagot dyan. Sa tingin ko, ito naman yung opinion ko lang, hindi naman po talaga na unusual na magkaroon tayo ng mga lindol dito sa Pilipinas kasi nasa Pacific Ring of Fire tayo. Ibig sabihin po niyan, dyan sa mga lugar na yan, katulad ng Pilipinas, Japan, Alaska, dito sa West Coast ng US, sa Canada, West Coast ng Canada, ay pumapalibot po yan doon sa Pacific, no? At nandoon yung Pacific Ring of Fire kung saan maraming mga paglindol at saka marami din na mga bulkan at pumuputok na bulkan pag ito ay active. So siguro alamin natin kung bakit nagkakaroon ng lindol doon kasi po yung ocean floor, gagawin ko mas simple, yung ocean floor ng Pacific ay gumagalaw.
At meron din po mga ibang mga lugar sa mundo na parang malalaking bitak tipak ng bato, no, mga crust na tinatawag. Gumagalaw din siya ng ibang direksyon. At kapag yung Pacific Ocean floor ay bumabangga sa Eurasian plate, no, yung malaking tipak na bato to, ay dito sa bahagi ng Pilipinas, pag nagbabanggaan yan, nag-accumulate ng stress, no? Nasi-stress siya, nakukompress eh. So yung stress na yon, namumuo yon, at pag namuo yon, nire-release niya sa pamamagitan ng paggalaw ng fault. At yung fault na yon, yun yung naggagawa ng tinatawag nating lindol. So dahil tayo nasa Pilipinas, nag-accumulate ng mga stress sa tagal ng panahon, ngayon po naglalabasan ngayon yung mga paglindol. Medyo unusual in that sense kasi parang nagsabay-sabay. Although pwede rin natin tignan na hindi siya ganong ka-unusual dahil nga nandito tayo sa Pacific Ring of Fire. At siguro yung mga strong earthquakes na magnitude 6 to 6.9, ilang dosena ang ganyang na nangyayari sa buong mundo kada taon. Yung magnitude 7 to 7.9, siguro mga mahigit isang dosena kada taon sa buong mundo. Yung mas malakas pa dyan ay once or twice every year sa buong mundo. Nagkataon ngayon na sabay-sabay, no? Every day, yung pagka hindi this month or last month, ay may mga 20 na maliliit tayong mga earthquakes na nararamdaman dito. Oo, sa Pilipinas lang 'yon, ha. Sa Pilipinas lang. Mga less than mga less than 5 siguro 'yon, o 4, Doc, ano? Yes, yung maliliit po 'yon. Meron pong Doc Mahar, meron kaming bossing dito, si Boss Joe May Paroco. Nag-i-email sa amin lagi, parang isinama kami sa email thread ng USGS ENS. Ano ba tong USGS ENS? Na mayat maya merong report ng lindol dito sa atin. Kaya lang mga mahihina lang. Tama kayo no? Hindi lang natin pinapansin kasi nga mahihina lang yung lindol, walang nadadamage na katulad nung mga nangyari recently, ano po? Yes po. So marami talaga mga paglindol dito sa Pilipinas. Nagkataon na malalakas yung mga lumalabas ngayon at nire-release nga niya yung stress, no? Ang tanong, meron bang lugar sa Pilipinas na exempted sa lindol? Pag tinignan po natin yung mapa ng lahat ng paglindol simula 1900, karamihan ng ating mga paglindol ay nagaganap sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, at kaunti lamang ang nangyayari doon sa Palawan. So halos wala. Pero meron din. Higit na itatala, at meron din mga geologists na nagsasabi na meron ding fault diyan sa Palawan. So kasi po kailangan maintindihan natin, pag gumalaw yung fault, yung bitak sa bato, na active fault ang tawag. Pag gumalaw yan yung generator ng lindol. So hindi earthquake free ang Palawan, pero napakabihira. Yes po. Kasi po medyo stable siya, kakaiba yung pinanggalingan niya, kakaiba yung evolution ng Palawan. Ang sinasabi nga namin dito sa geology, stable siya dahil nanggaling siya sa mainland Asia. Tataas ngayon ang presyo ng lupa sa Palawan dahil sa pinag-uusapan nating tatlo na to. Oo. Yun po. Maraming gusto lumipat ngayon sa Palawan. Naghahanap ng earthquake free. Ayun po. Yung ba ang tawag dun sa kung saan nagkakaroon ng maraming paglindol dito sa Pilipinas ay yung Philippine Mobile Belt. So, kaya sa tinawag na Philippine Mobile Belt. Kaya Philippine Mobile Belt yan or PMB. Kasi diyan po nagaganap yung maraming paglindol,
Diyan po yung nagaganap yung pagbanggaan ng sinasabi kong Pacific Ocean floor. Ang tawag sa kanya, Philippine Sea Plate. No? So, kumabangga po dun sa isa pang malaking tipak na bato na tinatawag na Eurasian Plate. No? At yan po, kung saan nagbabanggaan dyan, maraming paglindol dyan dahil maraming fault, maraming bitak na active. Saan po yan, ano bang mga parte ng Pilipinas nasasakop niyan, Doc? Nako, so isipin niyo na lang ang buong Pilipinas, Pera, Palawan. Ayan. So doon po nangyayari at marami po tayong fault diyan na active, no? Umpisahan na natin sa pagkahaba-habang Philippine Fault. Meron tayong Marikina Valley Fault, yung may East saka West Valley Fault. Meron tayong Verde Island Passage Fault. Meron tayong East Bohol Fault. Meron tayong North Bohol Fault o kaya yung tinatawag din na Inabanga Fault. Meron din ba makilala Malungon Fault sa Mindanao. Meron po tayo marami po tayong fault, no? Iba Fault, Big Fault. Yung po kanino bang mga fault yan at naibuhos yata lahat sa atin dito yung mga fault na yan. Pero Doc Mahar, may mga nakakaisip tuloy na itong mga sunod-sunod na lindol na ito na naramdaman natin, itong medyo malakas-lakas, baka prelude to the big one na kinatatakutan natin, lalo na dito sa Metro Manila. Yung big one naman po na yan, pangkaraniwan kasi iniisip natin sa Metro Manila lang, ano? So meron tayong na paggalaw nung Marikina Valley Fault na ang lakas ay magnitude 7.2. At dahil malakas yan, mas malakas yan kaysa doon sa nangyari doon sa Bogok, di ba? At dahil populated tayo at maraming mga building, marami daw ang mamamatay ayon sa pag-aaral. In the first 5 minutes, more than 30,000. So, yun po yung tinatawag natin na the big one in the context of Metro Manila. Kasi malaki ang magkakaroon ng disaster. Pero yung nga, sabi ko na marami sa Pilipinas, meron dun sa Panay Fault, meron dun sa Mindanao, no? Meron dun sa Cebu, meron sa Bohol. At pag populated areas, meron din silang the big one. Di ba? Maaari din gumalaw yon at mag-generate ng malaking earthquake. At pag gumalaw yon, baka maging disaster kung hindi tayo handa. Yun po yung inaasahan natin na big one dito sa Metro Manila in the context of the metropolis, no? The capital city. Pero the big one can also be applied in any other city that is threatened by a big earthquake. Pero dahil nga sunod-sunod ito, yun nga ba ang dapat na nating i-expect na eto na, susunod na yung malakas na lindol na yan? Ano po, Jerry, ganito yan. Constant threat ang earthquake dito sa Pilipinas dahil nandun nga tayo sa Pacific Ring of Fire. Hindi lang dito, no? Pati nga sa Japan, pati nga sa Alaska, pati nga sa Indonesia, ay constant threat yung mga faults na ito, kaya pinag-aaralan dapat yan, nasaan sila. Kasi mas malapit kayo doon, mas malakas yung paglindol kapag naganap nga yung rupture na tinatawag, yung pagbitak niya, paggalaw niya. It's a constant threat, lalo na dito sa Metro Manila. Hinug na yung Marikina Valley Fault. Hinug na. Ini-expect natin gumalaw, although hindi natin alam kung ano yung exact date and time. Yun ang problema talaga, no? Wala pang naiimbentong instrumento na magpipredict kung kailan darating kaya ang panahon na magkakaroon nun, Doc Mahar? Sana, 'di ba? Pag-alam natin 'yon, maganda sana, no? Pero ang concentration talaga ng efforts ngayon ay sa engineering, yung kumbaga naggagawa tayo o nag-iimbento tayo ng matibay na gusali para kahit lumindol ay hindi ito magigiba. Kasi yung earthquake per se naman hindi siya nakakamatay. Pag nasa open field kayo, hindi kayo mamamatay. Ang nakakamatay po yung mga building na bumabagsak, napipisa, bumuguho, doon namamatay yung mga tao. At kapag kunyari merong earthquake na nag-generate ng tsunami at mabilis dumating ang tsunami at napakataas, doon namamatay yung mga tao. Kaya yung earthquake na tinatawag. Tama. So,
Pito po yung hazards na ano, no? Kailangan alam po natin yung hazards associated with earthquakes. At ngayon pa lang ay pwede na tayong maghanda laban dun sa mga hazards na yon. So meron tayong pwedeng gawin para mabawasan yung pinsala. Ma-minimize. Ma-minimize. Opo. Yun lang binanggit nyo, yung tungkol sa mga gusali. Hindi ba ang Japan nga mismo, dahil alam nilang lindulin sila, ang kanilang mga gusali na ginagawa, medyo dagdag gastos, lalo yung mga bagong gusali, pero parang earthquake proof na nga ang tawag nila, earthquake resilient, ano? Ganun nga po. Nandun nga ako nung last year, January 1. Nagkaroon ng earthquake. Abay, meron silang teknolohiya 20 seconds before. At nagkalindol, naka-receive ako sa cellphone ko. Sabi sa akin, malaking English, no? So malaking paglindol ang parating sa iyo. 20 seconds after, ayan na. Nasa building ako. Nasa building ako. Alam ko hindi na ako makakaalis kasi nasa 7th floor yata ako or 8th floor. Samantalang yung hapon kong kasama nung lumilindol na, gumigewang na yung building, takot na takot ako. Dumikwatro pa yung hapon. Dumikwatro pa Sabi ko, ano nangyayari dito? Yung kape ko tumatapon na. Dumikwatro pa at nakikipagkwentuhan sa akin na ano siya. Parang walang nangyari. Alam niya na yung building ay bago at saka siguro ayon sa building code at saka alam niya na nakadisenyo para sa malakas na lindol. Ang laki ng papel ng engineering intervention, kung pwede nga maging requirement na sa lahat ng mga bagong gusali ang ganong klase po ng aspeto, ano po, Dr. Lagmay? Yes. Oo, Katunying. Importante po na sinusundan natin ang ating building code. Apo. Hindi po tayo nagtatayo ng basta-basta na hindi na i-inspeksyon at hindi sinusunod yung building code. Tapos hindi natin ginagawa ng para-paraan para substandard. Yung substandard, yung uso ngayon, na substandard na mga project. Hindi pwedeng substandard. Dahil pag dumating yung panahon, may maniningil ang kalikasan. Mabuti sana kung ang maguguhuan lang yung mga magnanakaw, no? Hindi naman po gano'n. Wala. Hindi naman napipili kung sino babagsak. Pero teka muna, meron na silang ganong technology, 20 Dr. seconds Mahar? before. Na may alert ka? A few seconds before? Yun na-experience ko mismo, January 1, 2024. Nandun ako, yung Noto Peninsula earthquake, no? Malakas na earthquake yun. Bago dumating sa lugar ko, naka-receive ako ng earthquake alert sa cellphone ko. Ayun, so kinabahan ako dahil alam ko nasa taas ako ng building pero yung hapon na kasama ko, kalmado. Ngayon po, Dr. Lagmay, 20 seconds before ay may alert na. Siguro darating ang panahon dahil ang Japan wala naman tigil sa pag-aaral yan. Baka darating ang araw 2 minutes before na o kaya magiging 20 minutes before. Mas maganda nga sana, no? Baka sana. Sana. Masyado. Maliit nga, 20 seconds lang, pero pag usapin ng buhay at kamatayan, di ba, malaking bagay. Malaking bagay pa rin yun. Kaya po nangyayari yun, kaya kaya nila, kasi yung earthquake po nagta-travel. Pag malayo yung earthquake, siguro umaabot ng sometimes 15 seconds, 30 seconds, depende sa layo. So, nauuna po yung kanilang instrumento, mas nakikita nila, so nakakapagbigay ng advance na ilang segundo. Nakakainggit. Pero sana dumating din tayo dyan. Ito, panghuli na lang, Doc Mahar. Darating po tayo dyan. Ayun, yun maganda. Po tayo dyan. Kakayanin natin yun. Kasi the science is there, the technology is there, at dapat i-apply po natin dito. Panghuli na lang po, yung mga taga-Bugo, Doc Mahar, lalo na yung nasa coastal area, nagtatanong kung babalik pa rin daw ba yung dagat sa kanila kasi umalis daw yung dagat mula nung lumindol nung September 30, ang laki ng iniurong ng dagat.
Nako, nangyari din po yan sa Bohol eh. Oo. Maganda na compare na lang natin yung experience doon sa after the 2013 Bohol earthquake. Apo. Meron pong mga doon na lumubog, meron mga tumaas. Oo. At kung kukumpara po natin doon, hindi ko lang na-monitor kung ano na nangyari doon, kung pirming nakalubog o pirming nakataas na. I-compare na lang natin, itanong siguro natin sa mga Buholano kung ano yung nangyari. Experience dahil nila. Dahil sa pag-adjust po na yan, ay baka hindi na po bumalik yan. No? Pero maaari naman bumalik kung nag-rebound. But magandang ma-compare natin sa experience sa Bohol. Oo, eto pinapakita ho namin yung video. Laki nung iniatras ng dagat eh. Oo, parang may umangat yung gawin ng dalampasigan. Yung bahagi ng dalampasigan Anyway, Dr. Mahar, maraming salamat po. As usual, pagka kayo kausap namin ay very educational. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Jerry and Katunying. Thank you. Thank you po. Si Dr. Mahar Lagmay, geologist at director ng UP NOAA. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Itong si Bailon ngayon, pinadalan ako ng listahan. Ito daw yung sagot ni ChatGPT. Ang mga bansa na very low ang earthquake risk. Saudi, Qatar, bansa ito, UAE, Kuwait. Kala ko ba hinahanap niya dito lang sa Pilipinas? Ito para payo na hindi nasagot na kasi natin Tsaka na siya. Dahil wala nga dito, sa ibang bansa na siya naghahanap ngayon. Yung Palawan lang ang as in halos wala. Ito tinuturo niya doon sa mga gusto ng tumakas ng Pilipinas. Hindi lang po dahil sa nakawan, kundi pati sa lindol. Kuwait, Bahrain, Finland, Norway, Sweden, Denmark, Luxembourg, at ang pinakamalapit, kumbatsero, Singapore. Earthquake. Ang Singapore daw po ay located very far from active tectonic zones. Sometimes feels mild vibrations from quakes in Sumatra, Indonesia, but has no local earthquakes. Mainam din dito sa Singapore, Earthquake free. Ganon. Yon. Parang take it away. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Monday, October 13, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas hindi nagpatinag sa panibagong agresyon ng China sa West Philippine Sea. Panibagong protesta ikinakasa laban sa Beijing. Senado iimbestigahan ang pagkakasangkot ng ilang kongresista sa overpriced na farm-to-market road projects. ICI muling hinimok na i-live stream ang ginagawang investigasyon sa flood control mess. Isang undersecretary ng DOTR, lagot, gumamit ng protocol plate 10 at blinkers. Ay, nako inang. Bogo City sa Cebu muling nakaranas ng malakas na lindol kaninang madaling araw. This is binugbog ng mister nang hindi bigyan ng pambili ng shabu. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang pangunahing balita.
Sa detalye ng ating mga balita, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation si Undersecretary for Special Concerns, Ricky Alfonso. Nako. Dahil sa paggamit ng hindi otorisadong sasakyan na may plakang number 10. Nako. Ito'y matapos mag-viral sa social media ang video ng kanyang SUV. May video ba tayo? Pakita nga natin. Video. Yan yung, Nasaan yung video? naka-Lexus eh. Mamahalin SUV ito. Undersecretary for Special Concerns. Samantalang yung secretary ng DOTR nag-jeep, nagko-commute, nagbubus. Tapos itong kanyang undersecretary, special naman kasi yun eh. Kaya naka-special plate. Special plate. At naka-special car, SUV. Lexus baka mo? Lexus. Wala tayong video nito, Hindi, dapat meron. Viral yan. Viral ito Viral yan. Kitang-kita eh. Ito po ay nag-viral sa social media gamit ang plakang number 10 at nagbi-blinker pa. Nagbi-blinker. Oo. At ang inawat daw ni Alfonso, ano ito? Paggamit ng blinkers at habang nagtatalo ang kanyang driver at isang kagitgitang motorista. Kahit kasi maaring gumamit ng protocol plate number 10 ang isang undersecretary na pag-alaman sa Land Transportation Office na ang ginamit na sasakyan ni Alfonso ay hindi ang rehistradong sasakyan na maaring gumamit ng nasabing espesyal na plaka. Nilipat sa iba. Papalipat-lipat. Hindi pwede yun. Teka muna. Protocol plate number 10. Kanino ba naka-assign ito pag number 10? Hindi, pwede nga raw yung USEC dyan eh. Number 10? Number 10. Di ba sa ano to? May Solicitor General. Justice. Justice. Tapos kasama ang undersecretary sa pinapayagan ng LTO. Pinapayagan, pero hindi lahat ng sasakyan babaklasin mo yung number. Nililipat-lipat. Ganun ang, lalo na kung hindi sa'yo yung sasakyan. Ganun ang karaniwang ginagawa eh. Dahil dito, sinuspindi na ng 70 araw ang lisensya ng driver ni Alfonso. At pinatatawag ito ng LTO pati ang may-ari ng sasakyan para magpaliwanag kung bakit hindi dapat masampahan ng kasong administratibo at mapatawa ng kanselasyon ng lisensya. Sinasabing nanampal din umano ang driver ng SUV na ngayon tinanggal na rin sa trabaho bunga ng insidente. Wala tayong video nito? Pakita natin yung video. Baka sabihin special ang pag-tutoring natin. Pakita natin. Magkakaalaman kung so yung driver ang pinatawa na ng 90-day suspension. Tapos pinatatawag dahil hindi kay Alfonso yung sasakyan, ang pinatatawag yung may-ari ng sasakyan. May problema doon si Yusek Alfonso. Kaya may problema, bakit niya ikinabit? Una, bakit yung sasakyan niya na pinagkabitan nun hindi pala nakarehistro sa kanya? Kaya hindi sa kanya. Mukhang kumpanya, kumbatsero eh. Kumpanya yung pangalan nung kwan eh. May-ari ng sasakyan. Kumpleto nga natin yun. Ito pangalan eh. Ito. Titingnan ko lang kung batsero. Ayan. Sundan sa pahina 2. Sundan sa pahina 2. Ito pangalan kong batsero. Lexus LX570. Lexus LX570. Masyado ko nang pinapahaba to para lang lumitaw yung video ha. Meron ba tayo? Baka naman wala tayo nun. Ang pangalan daw ng kumpanya na may-ari ay Stanwich Philippines. Stanwich. Kanino kaya Philippines. Kanino Ito yun? po yung registered owner ng Lexus SUV LX570. Wala pa nga itong baka nga siguro kaya may protocol plate number 10 dahil conduction sticker pa lang ang meron eh. Hindi kaya na-issuehan ni Asek Vigor Mendoza ng plaka to? Kaya gumamit ng number 10. Ito hong number 10, protocol plate number 10 ay pinapayagan sa mga presiding justices
ng Court of Appeals, Ayan. similar high judicial offices tulad ng Sandigan Bayan, Solicitor General. Ayan, pero pinapaalam yan, pinaparegister yan. Hindi pwedeng, sa kabilang yan, halimbawa kung dalawa yung sasakyan ng justice, ito lang po yan. Ito, hindi pwedeng babakbakin mo ngayon, lilipat mo sa girlfriend mo, hindi pwede papagamit mo. Hindi, girlfriend ako ni justice Ang cabinet secretary ay number 6. Ayan, yung senador, number 7. Kaya nga, tapos, so may mga ang USEC, isinama ba sila rito? Kung sakasakaling pwedeng itong si Yusek Alfonso gagamit ng special plate, pwede ba siyang gumamit ng number 10 bilang undersecretary ng DOTR? Kung ito'y naka-assign pala, itong number 10 sa mga justices. Nako. Alam mo naman to si Secretary Banoy Lopez. Ganyan lang yan. Secretary, patay-tahimik, pabait-bait lang yan. Baba ka muna. Kung nakikinig ka, Secretary, baba ka muna ng jeep. Baba ka muna ng jeep at tawagan mo na itong si Alfonso, papag-reportin nyo na. Hindi, pero alam mo, mahiya kayo, Yusek Alfonso, mahiya kayo sa secretary ninyo. Mahiya kayo sa secretary nyo. Yung secretary ninyo nagko-commute, nagsisikap na maramdaman ang samantalang kayo naka-Lexus SUV at may protocol plate number 10. May blinker pa. Ayun. Puro bawal yun bawal yun. Tapos yung security mo pa ay basagulero. Patay tayo dyan. Ang daming palang kaso nito. Pero Yusek Alfonso, wala naman tong walang problema yan. Basta dapat maparusahan ka din dito. Dapat dahil special concern ka. Ikaw ngayon ang special concern ni Secretary Banoy. Meron palang ganong inilalagay na Yusek, special concerns. Parang doon pa lang iba na kakaiba na no? Alas 7:19 na ng umaga sa ibang balita. Natapos tayo, wala tayong video. wala nga. Wala raw. Pinaghampas baka wala tayong yung ownership yung copyright. Oo nga nire-ready na. Sige, babalikan natin yan. Pinaghampas ng metal pipe ang isang misis matapos siya tumangging magbigay ng pera sa kanyang mister para ipambili ng shabu sa Cebu City. Sa ulat, kauuwi lang na suspect na si Arnold Navarez, 48 anyos, nang manghingi ito ng pera sa kanyang misis para bumili ng illegal na droga. Tumangging magbigay ng pera ang biktima dahilan para mag-init ang ulo ng suspect at magwala. Kumuha pa ito ng metal na tubo at saka pinaghahampas ang sariling misis na agad namang nawala ng malay. Agad na naaresto ang suspect matapos itong tumakas. Sa ibang balita, muling niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Bogo City sa Cebu kaninang alauna ng madaling araw. Unang inanunsyo ng PHIVOLCS na magnitude 6 ang lindol, ngunit ibinaba ito sa magnitude 5.8. Ayon sa PHIVOLCS, na-monitor ang epicenter nito sa layong 14 na kilometro sa kanluran ng Bogo City at may lalim na 10 kilometro. Hindi pa malinaw na sa PHIVOLCS kung ang naturang lindol ay aftershocks ng magnitude 6.9 na tumama noong September 30. Gayunman, naramdaman sa pinakabagong pagyanig ang sumusunod na intensity o lakas ng pag-uga ng lupa. Sa mga ipinaskil na larawan sa social media ng mga netizen, makikita naman na muling naglabasan sa kanilang mga bahay at sa gusali ang mga residente dahil sa lindol. Kasama na rin sa iniimbestigahan ng Senado ang umanay bilyong pisong halaga ng overpriced farm-to-market road projects na konektado sa lugar ni na dating House Speaker Martin Romualdez at dating Appropriations Committee Chairman Zaldi Cole. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, lumabas sa pagsusuri ng 2023 hanggang 2025 budget na higit kalahati ng FMR project sa 2025 ay hindi kasama sa validated list ng Department of Agriculture. Ibig sabihin, pinalitan ng ilang mambabatas ang orihinal na listahan ng DA
na dumaan na sa site validation at costing. Ayun na. Ito, insertion to. Maliwanag na insertion to. Merong listahan yung DA, pinalitan ni Congressman. Dahil dito maraming proyekto ang tinag na for later release at hindi nasakop ng master plan ng DA. Lumabas din na pinakamalaki ang mga overpriced projects sa Bicol at Eastern Visayas na nagkakahalaga na higit 2.5 billion pesos. Ayon kay Senador Gatchalian, may mga proyekto pa umanong isinagawa ang DPWH nang walang koordinasyon sa DA at may mga istrukturang hindi naman hinihingi ng mga magsasaka dahil wala naman daw silang padadaanin doon. Siguro kalabaw lang ang dumadaan dyan. Ba't kailangan sementohin? Ay, nako. Samantala, nanawagan si House Deputy Minority Leader ML Party List Representative Laila De Lima sa Independent Commission for Infrastructure na i-live stream ang investigasyon kaugnay ng flood control. Ito'y matapos suspindihin na ng Senado at Kamara ang kani-kanilang mga pagdinig upang bigyang diin ang ICI. Ayon kay De Lima, dapat maging bukas at transparent ang ICI dahil sabik ang publiko na malaman ang progreso ng investigasyon. Dagdag ng mambabatas, kung tunay na sinusuportahan ng Pangulo ang transparency, dapat hikayatin ito ang ICI na nilikha sa ilalim ng executive order na ipalabas ng live ang mga pagdinig. Binigyang diin ni De Lima na may karapatan ng taong bayan na malaman ang takbo ng investigasyon upang maiwasan ang himala ng cover-up o whitewash. Mag-aayin ng bagong diplomatic protest ang Pilipinas kaugnay sa panibagong pambubuli ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nakaposisyon sa Pag-asa Island. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na ito'y bilang protesta laban sa agresibong aksyon ng China na nagdulot ng minor structural damage sa BRP Dato Pagbuaya. Una nang kinundina ng National Maritime Council ang naturang pambubuli na umanay illegal and reckless actions ng China at maituturing na seryosong banta sa bansa. Nangyari ang panibagong agresyon ng China kahapon kung saan binomba nito ng tubig. Winater cannon ang BRP Dato Pagbuaya bago sadyang pagbabanggain. Susunod! Tito Bo! Sino itong magaling na aktor na kinalimutan ang problema sa ibang bansa nang iwan ng kanyang actress na misis? Totoo ba? Hiwalay na ba sila? Ganon? Yan. Yan ba yung imported yung apelido ng lalaki? Oo, ito yun. Magaling kumantay nanay niyan eh. Oo nga. Magaling. Saka may kapatid pa yun. May kapatid din. Na magaling din. Babae. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng Pangunahing Balita 7:25. This time check is Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia Mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay.
Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Powder. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon, masarap talaga. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagsesuna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbachero, napapansin mo ba habang tumatanda ang mga magulang natin, parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain? Nako, sinabi mo pa, kumbachero, parang ikaw yung walang ganang kumain. Birthday ni Ara si Ara, ni Ara Espiritu walang ganang kumain si Mother ganun talaga pag tumatanda na. Mother, wala kang gana? Hindi naman daw. Pero yung mga maiidar talaga, kumbachero, ba, si Nanay Benny, 80 anyos na si Nanay Benny, minsan mas magana pang magmarites sa Facebook. Ayan, ito pala ekang siga ni Rin. Nanay, huwag niyo po kakang masyadong paniwalaan yan. Dahil nga, mas ganado pa sila doon kaysa minsan sa pagkain. Tama ka dyan, kumbachero. Pero seryoso, delikado kapag kulang sa nutrisyon
mahirap magkasakit ang mga seniors. Kaya dapat tinututukan. Kagaya ko, pinapainom ko si Nanay Benny ng N+ Gold. Ayun. Sabi nga ni Nanay, approve. Approve. Ayan. N+ Gold, kompleto sa vitamins, minerals, healthy carbs at soy-based protein. Ayun. Kaya hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Nga pala, pinuri daw pala ng Department of Finance, kumbatsero, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR matapos itong makapag-remit ng 12.7 billion sa National Treasury. Magkano? 12.7 billion sa National Treasury. Matindi. Tinanggap po ng PAGCOR ang Certificate of Recognition sa ginanap na 2025. Ano hinahanap mo? Sa GOCC Day sa Malacanang Palace noong September 16. Pumangatlo ang PAGCOR sa listahan. Alam mo, kumbatsero, pumangatlo ang PAGCOR sa listahan sa dami sa dami ng mga GOCCs ay pumangatlo ang PAGCOR na may pinakamalaking remittance noong nakaraang taon kasunod ng Land Bank of the Philippines. Ayan. Ang Land Bank pala ay 33.5 billion at Bangko Sentral ng Pilipinas 18.9. Tuloy. Sa kabuuan ay 12.7 billion pesos remittance ng PAGCOR. Ang 8.4 ay dito ay ang mandatory 50% share mula sa net income ng ahensya, habang 4.22 billion naman ang advance remittance o paunang bayad na katumbas ng 25%. Kaya pala nasabi ni Chairman Altenco ang ganito. This award is meaningful affirmation. Parang si FM yan. of PAGCOR's steadfast commitment to nation building and fiscal responsibility. Ayan. Nagaya niya tuloy yung Matandang Marcos. Ayos. Congratulations sa PAGCOR. Pasadahan muna natin ang ating mga RH reporters. Ang piston daw ay hindi makikilahok sa tigil pasada. Bakit kaya? Anong hindi nila napagkasunduan? RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Jerry Catherine, hindi raw makikilahok ang pagkakaisa ng mga sambahan ng chopper at operator nationwide sa 3 araw na tigil pasada ng manipera na nagsimula ng ngayong Lunes. Pero ayon kay Wilfredo Cano, ang vice-presidente ng NBBAOBRA at Piston Pasay City, hindi rin daw imposible na magkasilaan ang tigil pasada kung magbawat pa naman ng direktiba ang Piston National. Pinandiyan niya yung mga committee for transportation and Department of Transportation sa mga traditional nawawala. Giselle? Nawawala. Nag-fade ang signal ni Giselle. Ikot ng konti, Giselle. Nawala na talaga. Lipat muna tayo kay Val Gonzales. Kamin Val! Teka lang din. Mukhang nagloloko mga linya natin. Buti nga, hindi si Val lang nagloloko. Hindi si Signal lang. Hindi, mahataw ng misis yan. Pero balikan nga muna natin yung video. Yung video na pinapakita natin, yung hinahanap natin kanina. Ready na raw yung video. Dito ho sa kay Yusek Alfonso. Ayun. Ito ho'y viral ngayon. Paggamit ng blinker at protocol plate na number 10, siya ay undersecretary ng DOTR. Ito. May audio ba ito? Mukhang
mukhang git-gitan to. Nagkaroon ng nagkagit-gitan itong sasakyan ni Yusek Alfonso tsaka isang parang utility vehicle, kumbachero eh. Parang isang maliit na delivery van o truck. Ayun, kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Ayun, naging viral ho dahil hindi naging issue yung kung sino yung may violation, kundi yung paggamit ng blinker. Ayun, nagbi-blinker pa pala eh. Ayun oh. Hindi ba nila narinig? Pop, pop, pop. Wang-wang naman yun. Wang-wang. Iba yung blinker, kumbachero, sa wang-wang eh. Hindi natin alam kung may wang-wang. Balagay ko meron din yan. Pagka ma-traffic. Pag may blinker ka, may malakas ang loob mong mag-blinker, kumplituhin mo na. Samahan mo na ng wang-wang. Siyempre. Ang malungkot dito, ito talaga sobrang lungkot nito. LTO chief. Bago. Marcos Lacanilaw. Marcos pa rin. Ngayong araw na to siya yata officially may turnover eh. LTO chief Marcos Lacanilaw, ewan ko kung matutuwa kayo dito. Ang number 10 na plaka protocol plate ay nakakabit sa Lexus Lexus 570, basta SUV na Lexus, na ang Lexus na ito ay nakarehistro sa isang kumpanya na ang pangalan ay Stanwich Philippines. Stanwich Philippines. Tinanong ko tong si ChatGPT. Sabi ko, ChatGPT, sabi ba naman sa akin, ito palang Stanwich Philippines na ito ay affiliated sa isang insurance company ng mga sasakyan. Aba, may conflict motor kasama sa sineserve nitong Stanwich Philippines na affiliated sa isang insurance company ay ang mga motor car insurance. Ayun. Ang LTO pa naman, kasama ba yun sa nagbibigay ng TPL, mga ganon? Malamang kasi TPL o kaya comprehensive insurance. Ang bagong LTO chief ngayon ay si Marcos Lacanilaw. Marcos Lacanilaw. Tirahin mo, Asik Marcos Lacanilaw. Si Yusek Alfonso, kung kaya mo. Kung ba yan? Best friend mo ba yan? Kung kaya nyo, Asik, kung kaya nyo lang. Pero hindi, totoo, kidding aside, kumbachero, dapat mahiya naman kayo kay Secretary Banoy Lopez. Si Secretary Banoy Lopez, kung mamimili kayo ng mga cabinet members na simple, ito na siguro isa sa pinakasimple. Tama, totoo yan. Wala kang makikitang hagad, wala kang makikitang bodyguard. At minsan siya pa nagmamaneho ng sarili niya sasakyan. Baka nga pagpagod na pagod, saka lang kumukuha ng driver. Tapos nagko-commute pa. Si Secretary Banoy Lopez. Tapos yung nasa baba niya na special concern, naka-Lexus, naka-blinker, at naka-protocol plate 10. Ayun. Nako. Ayun na. Mario Josep, talaga naman. Balikan na natin si RH15, Giselle Regaport. Coming, Giselle! Jerry, katanying kinunod na rin ng Pasay o ng Piston Pasay City yung umano'y panggigipit ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng Department of Transportation sa mga tradisyonal na jeep. Idiniin ni Kano na may hawak naman daw silang professional authority upang makapamasada sa kabila ng hindi pagpapakonsolidate sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Pakinggan natin ang transport leader. Yun nga masama i-modernize yung ilalagay ng modernization. Sa co-op, ipapasok. Ang dami nang tumitiwalag sa co-op. Unang-una na sila nga nanghihingi ng budget Wala naman doon sa mga jeepney problema Ang problema dyan nasa FTFR DOTR. Bakit ayaw nilang ibigay yung kahilingan? Ibigay nila yung kahilingan kasi yung iba ayaw nga pumasok sa consolidation. Ba't kaboses ni Konyon? Kaboses ni George San Mateo yung si Kuyang. Tsaka galit, Galit.
Yun naman ka Jerry Katunying kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, dapat daw ibalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 5 taon nilang prangkisa dahil banta lamang ang modernisasyon sa kabuhayan ng mga tsoper at operator. Nanindigan ng grupo na hindi dapat tuwing mandatoryo ang franchise consolidation dahil bukod umano sa problemado na yung ilang nagpa-consolidate, ilang taon nilang pinaghirapan ang individual franchise. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, RH15, Giselle Ricafort. Puntahan naman natin si RH5 Val Gonzales na nandoon sa Tarragona, Davao Oriental. Sa mga nalindol. Kamakailan lang po ay niyanig ng malakas na lindol. RH5 Val Gonzales, come in Val! Val? Walang audio. Hindi pumapasok audio ni Val. Paki-mute mo. Yan. Jerry Tantoni. Sabi na sa'yo eh. Kailangan lang i-mute mo. Jerry Tantoni. Ayan, Val, go. Ang DZRH News sa Jerry Tantoni. Ayan. Ang DZRH News, Jerry Tantoni, nandito sa malawak na grounds nitong munisipyo ng Tarragona, dito sa Davao Oriental. Dito magsasagawa ng situational briefing ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos itong magsagawa ng inspeksyon dyan sa Ground Zero, ang sunod na bayan mula dito sa Tarragona, itong bayan ng Manay. Doon muna pupunta ang Pangulo, magsasagawa ito ng inspeksyon doon sa calamity area, lalong-lalo na yung nasirang bahagi ng Davao Oriental Provincial Hospital Manay, yung district hospital na nasira. Yun yung isa doon sa unang mga pupunta ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bukod pa doon sa ilang mga eskwelahan na nasira din ng 7.4 magnitude na lindol noong nakalipas na araw ng Biyernes. Inaantay ng Pangulo rito at lalapitan ko lang itong si Mayor Art Benji Bulaong, ang alkalde ng Tarragona. Mayor, bigyan mo nga po kami ng larawan kung gaano po kalaki yung damage na nagawa nitong bagyong nitong lindol, malakas na lindol nung araw ng Biyernes, Mayor. Live po tayo with Jerry and Anthony Taberna. Incident po. Medyo nagkaroon ng trauma. So yung pinakamalaking damage. And of course, notice may mga damage din po sa structure. Medyo malaki din po na nakahamper po ng ating mga services, especially sa local government. Pero ang kagandahan nito, Mayor Art, ay wala hong mga namatay dito sa bayan po ninyo ng Tarragona. For physical po kami dalawa. Yung dalawa na yung kaya po nawawala yung signal eh, no? Doon sa City of Mati, yun po. Oo. Napuputol-putol Val yung audio ni Mayor. Oo. Ano yung sinasabi ni Mayor? May dalawang casualties. May dalawang casualties, Mayor. Mayor, pakiulit nga daw, sabi nito ng anchor nating sina Anthony Taberna, yung binabanggit ninyo na yung dalawa doon sa 6 na namatay na nasa listahan ng Provincial Disaster Risk Management Office ay dito pala sa bayan ng Tarragona. Meron tayong dalawa po na namatay sa bayan ng Tarragona dahilan po nung inatake po sa puso nung pagkalindol po, no? Hindi na po umabot sa hospital yung isa, but yung isa po who is originally from Tarragona, nasa hospital na po. Kaso hindi na po natuloy yung procedure nga po nung lindol, kaya namatay na din po. So dalawa po dito sa Municipality of Tarragona ang etong bayan ng Tarragona, Mayor, ay coastal at mountainous area. Yes, gaano karami ho yung damage natin sa infrastruktura, Mayor? We have 3 coastal barangays, 7 upland barangays naman po. Sa infrastructure, it was $1 billion. Kasi one perfect example po itong aming Regional Evacuation Center na na-damage din po. Kaya hindi po natin nagagamit
pati na din po itong provincial and municipal evacuation center na meron kami na hindi din po nagamit dahil nga po gawa po na nasira po nung panahon ng lindol. Okay, so basically kung kayo po ang tatanungin, ano ho yung dapat na prioridad na bigyang aksyon ng national government, Mayor? Sa ngayon po nagpapasalamat tayo sa national government kasi nga for now sufficient naman po yung binibigay po nila na supplies. Ang tinitingnan ko lang po ang sustainability po baka kasi pagtagal at kukulangin na po yung aming disaster funds at saka QRF at baka din po magbabawas po ng ayuda po sa pagkain itong national government. Yun po ang ikinatatakot ko. But the regional director, Director Aradanos of DSWD, gave us an assurance po na magkakaroon ng sufficient supply for the food naman po. Yun lang po ang pinaka-immediate namin. Then to follow na din po itong mga housing projects, mga livelihood projects na nawalan po naapektuhan ng panahon na nila. May karagdagan ka karoon mo ang ating performance na Jerry at Anthony. Yes, go ahead, Kakaging at Jerry. Mayor, good morning po sa inyo. Sasabihin lang namin, total pupunta pala dyan ng Pangulo. Sabihin nyo na po ang dapat nyong sabihin, ang dapat nyong hingiin. May pagkakataon kayo na personally ay maiparating ang pangangailangan ng inyong mga kababayan sa mismong Pangulo na bibisita sa inyo mamaya. Yes po ako yung definitely submitting all our request po para po sa tao ng Tarragona kay Presidente po. Okay. Salamat po. Thank you, Mayor. Ingat po kayo, Mayor, at salamat po for taking charge. Thank you po. Dagan kayo salamat o mayang buntag. Siya na yung pinaka-kaganapan mula rin sa pinaka-grounds mismo. Tarragona, kung saan magsasagawa mamaya yan ang situational briefing ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ako si Bartol Sales, Lizarit, tuna sa Pilipinas, tuna sa Pilipino. Thank you, Val, mula dyan sa Tarragona, Davao Oriental. Balik naman tayo dito sa Metro Manila. Ang pulisya ay meron daw pahayag kaugnay ng mga rally, anti-BBM rally, lalo na ipinangunahan ni Congressman Kiko Barsaga, RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Pinuri ng acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang naging mapayapang pagtugon nanay sa mga biglaang anti-administration rally nitong weekend. Sa flag raising ceremony sa Camp Crame ngayong umaga, sinabi ni Nartates na 2,000 pulis ang tumapat sa nasa 200 lamang namang katao sa 5 lokasyon sa Metro Manila kahapon. Kabilang dito ang aktibidad ng ilang Duterte supporters sa Malati, Maynila at ang pagtitipon ng ilang namang anti-Marcos sa paligid ng Forbes Park sa Makati kagabi. Nagpunta pa nga sa lokasyon ng ilang personality gaya ng instigador, si Cavite Port District Congressman Kiko Barsaga at singer-lawyer na si Jamie Bondoc. Pakinggan natin ang assessment ni General Nartates. I would like also to commend our personnel over the weekend, especially yesterday when different rally at different areas, especially in Metro Manila. There are not less than 5 areas wherein we're able to deploy about not less than 2,000 personnel to address this about 200 in different locations yesterday. Ginit ng PNP, walang permit itong pagsugod ng grupo lalo sa Forbes Park. Bukod sa biglaang rally nitong weekend, nakalerto naman ang pulisya sa mga White Ribbon Friday protest hanggang sa sumapit ang November 30 o itong Bonifacio Day Rally. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Uy, advance happy birthday kay Congressman Dibu Tuan. Nangungumbida, kumbatsero. Ano bang apelido niya? Tuan o Butuan? Tuan lang, Tuan. Ang pangalan niya ay Dibu. Akala ko ay ang pangalan niya, ang apelido ay Butuan. Ibang lugar yon. Siya ay ang kauna-unahang congressman dyan sa Tibuli, South Cotabato. Bagong distrito. Bagong congressional district. Likhang distrito. Ang handaan daw po ay gaganapin sa Mapoco Adventure Park. Nangungumbida siya. Layo diyan sa Tibuli. Diyan sa Tibuli. Kong, ang layo naman ito. Layo naman.
Di ba pwede ikaw na lang ang lumuwas dito muna? Punta ka doon sa Tivoli Royal. May festival din daw doon sila na ginaganap ngayon. Ayan. At ka-birthday mo pala, Kong Tuan, si General Sheila Marcelo. Oo, si General Sheila Marcelo. Happy birthday. At happy birthday din kay Judge Wenceslao 13 ng Cabanatuan. Ay, si Judge. Judge. At kay Ninong Ronald Mascareñas. Oy, happy birthday, Ninong. Tingnan mo nga naman tahimik. Wala ba tayo dyan? Ronald Mascareñas, wala ba tayong mga chicks dyan? Chicks. At si Engineer... Nang chooks to go. Ayan, si Engineer Deonel Alba ng Cherry Loom. Engineer Deo Alba, happy birthday. Ganyan kay Judge Carlota Lugto. Judge Carlota Lugto. Judge Carlota. Happy birthday po sa inyo. At sa araw na ito mismo, ang birthday ni Rocco Antonio Taberna. Rocco, happy birthday. Kahapon nag-birthday naman si Engineer Casey. Ni Elmer Santos, anak ni Elmer Santos. Engineer Casey, happy birthday. Yan. At may kanta para sa kanya. I'm Casey for you. Ayun. Si Din Amado Valdez, magandang morning. At happy birthday din kay Norberto Buboy Lakindanum. Buboy Lakindanum. Lakindanum. Hindi pala Lakindanum, ha? Lakindanum. Laking tubig to. Laking tubig. Happy birthday. Jomar Canlas, magandang morning. Paringat, go. This time check is brought to you by AC. Ay. Welcome back, kumbachero. Talagang may birthday pala ngayon. Ay si Joanna. Si Joanna Luna ng DZME. Ay, Joanna. DZME. Subok na matibay. Subok na matatag. Binabati ka ni Patrol 3. Victor Dalayon 5. Yun. Joanna, alam na this. Alam na. Ate Shula, dyan sa Zambales. Magandang morning. Kumusta ba si Kong Doming Mariano? Kong Doming Mariano at kay Gov June Ebdane. Magandang morning. Magandang morning. Ang may birthday din pala ngayon itong si Tenny Mercado, yung asawa, misis ni Engineer Carlos John Mercado. Happy birthday. Ngayon pa namang hindi makakontak si Tita Morley. Engineer Carlos John Mercado, wag mo na munang sasagutin yung tawag ni Morley, ha? Happy birthday. Ikaw na munang mag-asikaso dyan sa birthday ni Mrs. Tenny Mercado. Happy birthday. At welcome back kay Kuyang Boy Fabian na masya lang sa atin sa Madrid. Umuwi ba sa atin? Umuwi lang sandali at may inayos lang. Pinakawalan daw yung kalabaw, patakbo. Takbo daw lang takbo. Magandang morning at welcome back. Kuyang Boy Fabian. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Doc Luis Go, magandang morning. Magandang morning. At kay Sir Randy Sakay dyan sa Philippine Heart Center. Magandang morning. Matindi tong all new Tigo REV Luxury Edition, kumbachero. Niyayanig ang 7-seater hybrid SUV market. Ibang klase, starting at just 1,528,000 pesos. Hatid ng all new Cherry Tigo REV Luxury Edition. Ang high-tech na features, pogi at moderno ang itsura, at syempre sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron itong 1.5 liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. Meron din po itong 1,400 kilometer na range yung magkasama na gas at saka po itong baterya. Electric. Kaya kahit road trip pa Bicol, kayang-kaya. Marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasama ang Adaptive Cruise Control at 540 degrees camera. Kaya mag-upgrade na. Subukan na ang Cherry Tigo REV LE. Ay, overtime na pala tayo. Andyan na si Lakay, kasunod ng mga bubuit. Ayun. Bye!
Bye-bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!